ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Ating ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Sa lugar ng Dao Capiz, unti-unting sumisibol ang isang tahimik na revolusyon kung saan babae ang nangunguna, dala ang pangarap at pag-asa ng bawat magsasaka. Isang babae na kung saan tumatayo sa nakasanayang larangan na pinangungunahan ng kalalakihan. Ang babaeng may dala-dalang pangarap at pag-asa. Hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kapwa magsasaka at kapwa Pilipino. 5 taon ang nakaraan nang walang tulong na dumating, ngunit hindi nagpadaig ang isang babaeng may pangarap at dedikasyon. Kaya siya na mismo ang nagpursiging gumawa ng sariling organikong pataba. In terms ng asosasyon, ang organic farming nag-start way back sa 2020, mga 5 na kami katuig. Tungod sa kamahalan sang bilis ang abono, ang mga iba nga agricultural inputs, isa sa mga gin-promote gid nakon bilang municipal focal persons organic nga madala ko gid ang organic farming sa mga mangunguma. So in 2020 nag-start ang pag-organize naman sa Ilasur Small Farmers and Farm Workers Association. Subong may 227 members kami kag 175 hectares ang rice area ang sakop sang sining asosasyon. Ang kanilang produkto, organikong pataba na walang halong kemikal, ay unti-unting nakilala at pinagkakatiwalaan ng mga konsumidor. Sa ngayon, mahigit 120 na ang miyembro ng asosasyon. Humigit kumulang 20 ang aktibong gumagawa ng organikong pataba. At sa mga pangunahing gumagawa, halos kalahati ay kababaihan. Ako si Hilda Giusta, nagapuyo sa Ilasur. Ang akon nga edad 68. Ako nagaobra diri sa organic. Nagatanom kami pagkatapos obra sang organic, kinaboy namon dahil sa uyapan, kag tanuman. Ako si Norma Kabuhay, edad ko si 20. Tapos, nagabulig ko sa ila kung mag-ubra sa kami sang organic. Nagakuha ko kaanda na mga tubi. Gamhon nila kung ano ilagakuhaon. Anda ko din sugo. Sa subong, after 5 years nga pag-organize ni, isa sa mga proyekto nga patigayon sa Ilasur Small Farmers and Farm Workers Association, nakaangot kami sa ahensya sa Department of Agriculture, subong man sang Department of Labor and Employment. Kagang mga serbisyo nga nahatag namon subong, amo ni ang ginatawag namon nga organic fertilizer production. Nag-produce ang organic fertilizer, bukashi, mga concoctions, kag mga vermicompost para sa mga mangunguma nga interesado gid mag-adapt sang organic fertilizer. Ang mga kabataan at kababaihan ay nangongolekta ng sun trays tuwing off-season at ibinibenta ito sa asosasyon depende sa halaga ng bawat kilo. Ang kahit bahagyang paggamit ng organikong pataba ay nakakabawas ng gastos. Para sa mga magsasaka, ang pagbabawas na ito ay katumbas ng katatagan.
Subong may mga 5 hectares pa lang no nga ginaserbisyuhan ang association pagi sa organic farming. Kag nakita namon nga isa sa mga nagtaas ang tubas no sa mga farmer kag nagnubo ang ilang gasto kung ang production cost. Kag subong man no isa sa mga benepisyo sa ni ang healthy food no nga mahatag sa programa sa organic farming na technology. Ang mga kwento ng tagumpay ay hindi palaging dahilan ng kayamanan, kundi ito ay kwento ng tagumpay ng maraming ani. Nakita namin kung gaano kaganda ang mga ani gamit ang organikong pataba. Kaya madami din ang bumilib sa kakayahan namin. Dahil sa tulong galing sa Department of Agriculture, Western Visayas at Bureau of Soils and Water Management, nagbigay sila ng makinarya o shredder at compost facility kung saan mas napadali ang produksyon ng organikong pataba. Pero hindi lang dito natapos ang hangarin ng mga magsasaka. Ayon sa asosasyon, hangarin din nila ang pumalakal at palawakin pa ang pasilidad. Marami na ang ani ng mga produkto namin. Ang kailangan gawin ay maipaabot ito sa mas malawak na consumer. Gusto namin gawing pangkabuhayan. Kaysa isa ka pinakadako namon ginya kinahanglanon subong bilang sa association kag focal person sa Banwasang Dao. Nakita gid namon nga ang pinakakinahanglanon gid subong no nga ma-expand tani no ang production facilities ang Ilocos Farmers and Farm Workers Association, especially ang production center namon. Kag ang working capital nga maka-expand gid kami sa madamo, ma-commercialize gid namon ang amon nga production sa bokashi. Sa bawat hakbang, kababaihan ang nangunguna. Sila ang nagtatanim, nagpoproseso at bumubuo ng daan upang mapalawak pa ang hangarin sa organikong pataba. Ito ay kwento ng higit pa sa organikong pagsasaka. Ito ay tungkol sa kasarian, katatagan at komunidad na pinalago mula sa pagkukusa. Kami ay mga magsasaka. Kami ay mga babae. Kami ang kinabukasan ng agrikultura sa probinsya ng Capiz. Masaganang lupain ng Iloilo. May isang maliit na grupo ng mga magsasakang nagkakaisa sa iisang hangarin. Ang magtanim ng malinis, masustansya at ligtas na pagkain. Ito ang Putotan Organic Practitioners Association o POPA. Itinatag noong 2018 at opisyal na nairehistro sa Department of Labor and Employment noong 2020. Ngayon ay binubuo ito ng 46 na aktibong miyembro ng magsasaka na patuloy na nagpapalago at nagpapalawak ng kanilang adhikain. Sa panahon ng pangamba at kawalang katiyakan dulot ng pandemya, sumibol ang pag-asa sa mga magsasaka sa pagkakatatag ng POPA. Sa kakaunting miyembro, nagsimula silang mag-organisa para isulong ang kanilang layunin na tulungan ang mga magsasaka at itaguyod ang organikong pagsasaka sa Putotan. Ang POPA is a Putotan Organic Practitioners Association. Nag-start niya siya sa 2018 with a few members nga 28. Nag-start din siya sa nag-organize ang iban nga mga members to become an organic practitioner na farmers. Sa paglipas ng panahon, sa paglawak ng sakop ng POPA, kasabay nito ang pagdami ng serbisyo para sa mga miyembro. Sa kasalukuyan, ang asosasyon ay mayroong rice mill, wine processing area, seed storage, at tumutulong sa mga miyembro sa pagbibenta ng ani.
Ngunit ang pinakapuso ng kanilang gawain ay ang pagbibigay ng organic certification sa pamamagitan ng Participatory Guarantee System o PGS. Gahatag kami serbisyo pagi sa pag-certify sa mga farmers nga hindi pa organically certified. Tapos among mga produce are the following ang mga organic black rice, organic mushroom, organic lakatan, organic chilies, kag damo-damo pagit nga mga organic vegetables and fruits. Ang PGS o Participatory Guarantee System ay isang community-based na paraan ng organic certification mula mismo sa mga magsasaka para sa mga magsasaka. Sa pamamagitan ng peer review at pagtutulungan, nasisiguro ang pagsunod sa organic standards. Noong February 21, 2023, kinilala ng Bureau of Agriculture and Fisheries Standards o BAFS ang POPA bilang isang organic certifying body. Isang mahalagang hakbang para sa mga lokal na magsasaka ng putotan. To become PGS certified, si farmer dapat maging membro sa association, then hatag sa intent sa presidente or sa management committee, then mag-proceed na siya dayon for inspection, na i-review man siya ni peer committee, and kung approve siya or hindi, it will be decided by certification committee upon the recommendation ni peer reviewer. To explain further, the PGS will conduct inspection sa farm. Lantaw niya kung pwede ba lang ang mga farm maging organically certified. Then upon checking, ma-proceed na siya for recommendation kung okay gid man bala nga maging hindi siya contaminated ang imong farm. Kaya usually amo man lang nang gabother gid sa mga farmers or amo nang hindrance sa mga farmers to become a PGS certified kung may mga contaminations. So, upon checking ni peer review, kung wala man lang contamination from mga pesticides na ton, usually sila gina-approve naman lang ni peer review. Malaki ang naging ambag ng PGS accreditation upang maiangat ang kabuhayan ng mga magsasaka na miyembro ng POPA. Mahanggon gid ang bulig ka PGS nga certification para sa farmer kanamo na tungod na maka-label kami ka organic nga certified sa amon nga rice nga produkto nga organic rice. Tapos ang number one ka ang manok bakal mamananad nga integrity ang amon produkto organic integrity bala sa amon nga produkto ka rice. Tapos makita nyo man nga white kami ka-chemical namon, why kami nagagamit ka mga herbicide or synthetic fertilizer or almost compost lagi ang ginagamit namon kag mga organic concoction. Ang pura ng bintaha kun certified nga organic farmer ikaw. Kag may certification ikaw sa PGS mo ang bintaha gid. Ang POPA ay nagtatalaga ng ilang proseso para sa mga magsasakang nais maging isang ganap na PGS accredited na organic farmer. Upang makakuha ng PGS certification, kailangang miyembro muna ng POPA ang magsasaka. Maghahain siya ng letter of intent, dadalo sa orientation, at isa sa ilalim ang kanyang sakahan sa inspeksyon ng kapwa magsasaka. Kapag pasado, makakatanggap siya ng opisyal na sertifikasyon bilang organic farmer. Higit sa tatak at pangalan, ang pagkakaroon ng sertifikasyon ay nagbubukas ng mas maraming oportunidad, mas mataas na presyo ng produkto, mas maraming kliyente, at tiwala mula sa mga mamimili. Sa POPA, ang PGS ay hindi lang patunay ng kalidad, ito ay simbolo ng dangal at pagkakaisa. Para sa miyembro ng POPA, ang PGS ay hindi lang sertifikasyon, kundi isang tatak na nagpapatibay ng tiwala. Tiwala ng mamimili sa produkto at tiwala ng magsasaka sa kanyang sarili. Dahil sa sertifikasyon, hindi lang tumaas ang presyo ng produkto,
mas naging matatag ang ugnayan sa pagitan ng producer at mamimili. Sa POPA, ang organikong tatak ay sagisag ng pagkakaisa. At sa likod ng tagumpay na ito, may mga katuwang kaming di matatawaran. Sa unti-unting pagunlad ng mga magsasaka at POPA, malaki ang naging papel ng Department of Agriculture, Western Visayas. Mula sa pagbibigay ng training sa PGS certification hanggang sa pagsuporta gamit ang mga makinarya gaya ng rice mill, delivery van, mushroom at seed storage, naging katuwang ng POPA ang DA sa bawat hakbang. Si DA nagbulig sa amon sa paghatag facilitate kung paano maging PGS OCB. Then damo naman sila maging batag sa amon nga mga facilities, machineries and inputs parehas ang rice mill, mga weeders, mga grass cutters, shredder. Then sa facility mayroon kami seed bank, greenhouse, swine facility, mushroom facility. Sa processing side, naghatag si DA sa amon sang wine processing facility, rice mill, and mushroom facility. May ara pag ginhatag si DA sa amon nga trainings like kung paano mag-produce sang mushroom, how to, mga technology, kung paano manage sang field, sang rice, sa high value like sa mga vegetables, and also training for kung paano man mag-conduct sang PGS OCB, ang proper training din ang magitang-itod lang nila sa amin. Sa mga darating na taon, layunin ng POPA na mas mapalawak pa ang kanilang programa sa organic certification, makapagsanay ng mas maraming kabataang magsasaka at maging pangunahing katuwang sa produksyon at marketing ng organikong produkto sa rehiyon. Kasama ang DA Western Visayas, hangad ng POPA na mas marami pa ang masustansya, ligtas at lokal na ani para sa bawat Pilipino. Sa POPA, ang sertipikasyon ay higit pa sa papel. Ito ay isang pangako. Pangakong alagaan ang kalikasan, suportahan ang kapwa at magbigay ng ligtas na pagkain para sa bawat tahanan. Ang kwentong ito ay isang patunay na sa pagtutulungan, posible ang pagpunla ng pag-asa at pag-ani ng magandang kinabukasan. Sa tahimik na mga burol ng Tubungan, Iloilo, ang lupa ay may pangako ng higit pa sa mga pananim. May pangako ng komunidad, pag-asa at pagbabago. 2004 nang magsimulang tumubo ang mga binhi ng kwentong ito. Ang Tubungan ay isang komunidad ng mga magsasaka na may mga pagsubok. Isang maliit na grupo ng 63 magsasaka ang nagtipon. Pinangunahan ni Ginang Asuncion Tabukuran, isang dating municipal agriculturist, ang Vegetable Growers Association of Tubungan, na nagsimula sa isang simpleng layunin. Ngayon, ang pangarap ng 63 magsasaka ay naging mas malaki. Isang komunidad ng higit sa 85 aktibong miyembro na nakatuon sa sustainableng pagsasaka. Noong 2016, ang asosasyon ay nagbago at naging Tubungan Vegetable Producers Association o TVPA, na tinanggap hindi lang ang mga magsasaka, kundi pati ang mga consumer, supplier at eksperto. Sa pamamagitan ng mga programa sa kapasidad at pag-akses sa merkado, binibigyan ng TVPA ng oportunidad ang mga magsasaka hindi lang sa pagtatanim, kundi sa pagtatayo ng napapanatiling kinabukasan. Sa munisipyo ng Tubungan, nabuo ang pagkakaisa. Lahat ng 48 barangay ay kasali sa Tubungan Vegetable Producers Association o TVPA na nagsusulong ng makabago at sustainableng pagsasaka.
may mga nakasari-sari kita nga varieties ang crops. May upland kami nga vegetables, kag lowland vegetables. Kami nagaproduce ang kapayas, may eggplant, may okra, kalabasa, kamatis. Kag may mga root crops kami halin sa mga nagkid nga portion, parehas ang kamote, sa mga kasaba, kag mga spices sa parehas ang luya. Ang ilan sa mga ani ay kinikilala bilang certified organic na produkto, habang ang iba ay gumagamit ng mga conventional na pamamaraan sa pagsasaka. Mayroong 77 ektaryang lupang taniman sa Tubungan na nakalaan para sa high-value crops. Hinati ito sa 3 production areas, kung saan ang bawat isa ay naglalayong maghatid ng mas mataas na kalidad na ani. Ibinebenta ang mga produkto sa mga lokal na pamilihan at mga trader, kung saan nakakatiyak ng tamang presyo para sa mga magsasaka. Ang kinikita mula sa mga ani ay magagamit nila sa pang-araw-araw na pamumuhay, sumusuporta sa pang-araw-araw na gastusin, pagpapakain sa pamilya, at sa tuloy-tuloy na pagpapatakbo ng pagsasaka. Sa unang siko ng araw, muling bumangon ang magsasaka, katuwang nila ang TVPA at Department of Agriculture Western Visayas, ay nagkaroon ng makabagong kagamitan gaya ng multipurpose cultivators, rotary drum composters, greenhouses, at iba pang farm inputs upang mapaunlad ang produksyon. Bilang aktibong asosasyon nga under sa Municipal Agriculture Office ang Tubungan Vegetable Producer Association, nakabaton sanda sa 2 ka unit nga shredder machine, no? Kaya ang amon nga shredder machine ginagamit sa pag-shred sa mga raw materials para sa vermi production sa asosasyon kag sa bukasi production sa asosasyon. Magluwas sa shredder, nakabaton man ang asosasyon sa cultivator nga 2 ka unit, no? In the station sa barangay nga may demo farm sila. Ikatatlo, nakabaton man ang Tubungan Vegetable Producer sang pump and engine set. Kay sa naman naton nga ang tubungan do medyo mataas-taas gawa kag kinanglanon sang asosasyon ang patubig. So nagtao ang atong departamento sang agrikultura, no, Department of Agriculture Region 6 sang 2 ka unit sang pump and engine set nga ginagamit sang asosasyon sa pangprodukto sang nagakalain-lain ng mga ulatanon sa handa nga kauman. Kasabay at regular na isinasagawa ang mga pagsasanay sa produksyon at marketing upang mas mapaangat ang kaalaman at kakayahan ng mga magsasaka. Ang TVPA ang isa ka asosasyon nga nabulig sa farmers pamaagi sang paghugpong sang mga uma sa tubungan para nga ma-cluster kami kag matipon ang amon nga produce. So kaya natipon ang amon nga produce, ang amon mabulig sa mga traders is may consistent kami nga supply para sa amon mga traders sa local kag sa mga institutional buyers. Kay tungod clustered kami ang amon farmer members makatipid sa gasto kay clustered kami, ang local buyers o ng traders na lang kakadto sa mga nabukid nga part. Kag may kay clustered kami, may isa na lang kami ka contact person which is ang amon nga marketing side. Sila na lang ka-contact sa local buyers kung ano ang produce diri. So hindi na si farmer magpangita sa iya kawalingan nga buyer. Sa Department of Agriculture, very thankful ang TVPA kay kami pirmi ang recipients ng mga trainings kag sang aton nga mga farm inputs, willing sila mag-support sa TVPA, and in behalf sa mga farmers namon, sa mga members, very thankful kami sa mga nabaton namon nga support halin sa aton Department of Agriculture. Ang mga pagsasanay na ito ay naglalayong mapahusay ang kaalaman at kasanayan ng mga magsasaka, hindi lamang sa pamamahala ng kanilang ani, kundi pati na rin sa pagpapalago ng kanilang negosyo. Ang Tubungan Vegetable Producers Association ay patuloy na nagsisikap, isang kwento ng pagsisikap, pagkakaisa, at pangarap para sa mas magandang kinabukasan. Hindi lamang ito tungkol sa pagsasaka. Ito ay tungkol sa mga pamilya. Tungkol ito sa lakas ng komunidad na magkasama, na nagkakaisa sa pagmamahal nila sa lupa.
Napatunayan nila na kapag nagsama-sama ang mga tao, kapag ibinabahagi nila ang kanilang kaalaman, mga resources at mga pangarap, lahat ay posible. Sa kabagaya nga ana mga kaagri, nagana. Ari kita subong sa Banwa sang Dumaraw sa probinsya sang Capiz. Agad maghingan anon sa aton isa ka mangunguma na nagatanom sang binhi sang hybrid nga palay sa siningaw wet cropping season. Aton ibaloon ang iya pamaagi sa pagtanom kag pagdumala sang peste, matrino kag patubi agod malabot ang mataas nga panubason. Ready na bala ka mo? Kay excited na ko na magtaris. Nakita! Si Jelma ang presidente sang Ungol Ilaya Farmers Association sa Dumaraw, Capiz. Sa sininga wet cropping season, yara sa masobra 45 ka ektarya ang gintanungan sa mga katapos ng asosasyon gamit ang hybrid nga binhi sang palay halin sa masagana program sang Department of Agriculture Western Visayas. Para kay Jelma, mas bintaha kung hybrid nga binhi ang iya ikatanom kaysa sa tradisyonal nga mga baridad. Iya man din panugyan ang pagtanom sang hybrid nga binhi agud mapataas ang panubason. Isa man sa ginaduso ni Jelma sa mga kasubong niya nga mga mangunguma amo ang dululungan nga pagtanom o pang-synchronous planting. Ingat ginaning kamot ang mga mangunguma sang Ungol Ilaya Farmers Association agud matap na ang peste nga waya-waya. Nakabulig man sang dako ang fertilizer discount vouchers nga ginpaambit sang Department of Agriculture Western Visayas sa mga mangunguma.
Sang tuig 2023, nagpatigayon ng Department of Agriculture Western Visayas sang hybrid rice demonstration farm sa munisipyo sang Dumaraw. Nga kung sa diin na nari-sari ng mga baridad ang gintanom kaging pasundayat. Bastante nga paghanas-hanas ang nakabulig sang dako kay Jelma bilang presidente sang ila asosasyon. Nangin mahapos para sa mga mangunguma sang asosasyon ang ginhatag ng mga makinarya kag traktora sang Talatapan. Ang paghugpong sa mga mangunguma bilang isa ka cluster ang nanging pamaagi agud sila makaambit sa mga suporta halin sa gobyerno, lakip na diri ang libre nga binhi kag abono sa masagana program. Para kay Jelma, nagakabagay nga amligan sa mga mangunguma ang mga bugay kag suporta nga ila na baton nga may katuyuan nga mapasanyog ang ila pangapuhi kag palangapuhian. Nagtanong ko ako sa PHCP to kay nakita ko nga kung ayun na nang sang panahon na siguro ko gid nga dako gid ang dugang sa akon nga ani kay compare na ko sa iban nga notice ko nga tama gid sa ka haba ang iya nga uhay kag sa iya nga gipi pertiman sa kalamon. Gani mapasiguro gid tani nga makasiguro gid ato nga magayo gid ang ako nga panubas. Sa mga kaupod ko nga mga farmers no, invite agad ka mo nga dapat mag-hybrid kita para nga magdamo mga aton nga panubas kay nakita na kon nga kung sa hybrid kita daw halos duha ka parte or mas tatlo pa ang madugang kumpara sa inbred natin nga ginagamit. Kay na-observe na kon sa subong ang iya nga buhay pertigid sa kahaba kagang iya nga gipi pertigid sa kadapol.
Ako po si SRS Saolda ng Salvinas Farm, 23 years old mula sa Libacao, Aklan, Regional Awardee ng 2023 Young Farmers Challenge, Western Visayas. Ang kakao ay may malaking ambag sa agrikultura ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang ating bansa ay kilala rin sa pag-aani at pag-i-export ng kakao. Ito ang pangunahing raw materials na aking produkto sa farm. Ang Salvinas Farm Products ay nag-aalok ng mga produktong gawa mula sa pinakamahusay na kalidad ng cacao beans. Ito ay mula sa mabuting pangangalaga ng mga magsasaka, maingat na pagproseso at pagsusuri para tiyakin ang kalidad. Kami ay lumilikha ng iba't ibang produkto gamit ang kakao, tulad ng tableya na pwedeng gawing alternatibo sa kape at tsokolate na may maraming pagpipilian. Ito ay mga produkto na patok sa lokal at pangdaigdigang merkado. Sa Salvinas Farm, hindi lamang kami namumuhunan sa negosyo, kundi pati na rin sa mga magsasaka. Kami ay nagbibigay suporta at edukasyon upang mas mapabuti ang kanilang pananim at kita. Ang industriya ng kakao ay patuloy na lumalago ayon sa pag-aaral. Ang demand para sa kakao products ay tumataas, lalo na sa mga health-conscious consumers. Ako si Louis Solina Almero. Bali, siya man ako nga nag-supply sa Salvinas Farm. Ito na cacao seeds. Kabulig mo sa among ekonomiya sa among pagpangabuhi. Ay kung may busog ka na yung kakao, sigurado nga may imo man nga income kwarta. Halos lahat ng mga magsasaka dito sa Aklan, lalo na sa bayan ng Libacao, ay umaasa sa kanilang kita sa abaka at copra production na napakababa ang halaga sa merkado at napakahirap gawin. Sa pamamagitan ng pagtatanim ng kakao, ay pwede silang magkaroon ng additional na income sa loob lamang ng 3 taon pagkatapos nilang magtanim ng puno ng kakao. Patuloy rin kami sa aming pag-ikot sa iba't ibang lugar upang mas makahanap ng buto ng kakao para mas marami pang mas makaalam sa halaga at anong pwedeng gawin dito. Dahil napansin namin na halos pinuputol lang ang mga puno o di pinapansin ang bunga ng kakao. Kami rin ay nagbebenta at namimigay ng kakao seedlings sa murang halaga sa mga farmers na gustong magtanim ng kakao. Nais ko ring bumuo ng youth organization dito sa aming lugar para mas mahikayat ang kapwa ko kabataan na magtanim ng kakao sa kani-kanilang bakuran para magkaroon sila ng sarili nilang kita at magtuloy-tuloy ang aking produksyon sa kakao. At panghuli ay nais kong makilala ang bayan ng Libacao dito sa Aklan na isa sa pinagkukunan ng dekalidad na cacao beans. Ang regional grant na aking napanalunan ay gagamitin ko sa pagpapatayo ng post-harvest at processing facilities para sa aking produkto na mula sa cacao seeds. Kung sakaling ako ay pala rin na makatanggap ng karagdagang pondo sa national competition, ay gagamitin ko ito pangbili ng dekalidad na makinarya sa paggawa ng tsokolate, tulad ng roasting machine, cracking and winnowing machine, at additional na melanger para mas mapabilis at maparami ang aming produksyon. Sa kabuuan, ang Salvinas Farm ay hindi lamang isang negosyo, ito ay isang misyon na nagbibigay benepisyo sa mga magsasaka at magbigay ng sapat na supply sa mga consumer at makapag-produce ng mga dekalidad na mga produkto. Salvinas Farm, food of the God at an affordable price. In 2015,
Western Visayas has a total of 5,866,854 coffee-bearing trees. Based on the Philippine Statistics Data or PSA, there are 276,000 coffee farms in the country with almost 79.4 million trees. The different varieties include Robusta, Arabica, Excelsia, and Liberica. Today, the Department of Agriculture Western Visayas is pushing the limit of the coffee industry in the region under its High Value Corps Development Program. One of the beneficiaries is the Bulalakaw Kaluoy Tula Tula Sikap Organization, or BCFTO in Sibalom Town, Antique. The organization was established in 2001 with at least 275 member farmers to date. The local coffee farmers have started producing fine-grade Robusta for the local market. The BCSTO, with the help of DA Western Visayas, has started the empowerment of their coffee farmers in order to improve the production and encourage a communal processing and marketing of their produce, which include palay, peanuts, ginger, turmeric, and primarily coffee. Ano kami gagawin ka tulad ng kapi isa lang mas taas ang presyo sa iba nag-focus kami sa Robusta ang Robusta na variety yung mga ang bagay sa aming kalupa ang bagay sa lima ligas namatid kami kapain ng Robusta ng beans karena namatid kami ka roasted beans. Kaya namatid kami ka grinded na roasted beans. Ang mga kaligayaan, diyan kami sa local market sa Banwa, sa Sularan, sa San Jose. Kaya nakakot kami sa The group has now evolved into a much bigger organization with members coming from nearby barangays like Bulalakaw, Tola-Tola, and Kaluoy. In order to sustain a better production, DA Western Visayas has provided its members with minimum chainsaws for pruning, depulpers, and other tools like solar dryers and UV-treated films for drying of coffee seeds. Trainings in several stages of coffee farming and processing were initiated in order to provide the farmers with needed knowledge. Pagkakuan ang buhat ng kape sunod sa lupa ng obra kagulpaan na i-sustain ko mga sinisigi karap ang unod na sobrang naganaman ang mga tools na pang-pruning carbon tools na pang-regeneration solar dryer terus may tuturuan din kami para sa kanya kami wala media ang piso ng market kasi sobra bilo sa sangon ng piso sa media tulad sa tuturuan din sa equipment The coffee products of Sibalom has reached Iloilo and other provinces with the help of DA6 as market linkages are instituted in order to provide a sense of sustainability and security among the farmers. The rise of coffee shops and cafes around the region has provided greater opportunities for the coffee farmers. The story of Bulalakaw Kaluoy Tula Tula Sikap Organization is a dynamic example of the people and the government working together to achieve a common end. That is the improvement of their economic conditions. Such is the major thrust of the Department of Agriculture Western Visayas. We serve what the farmers deserved.
Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.